Tayo po ito sa ating organic rooftop gardening ni Mano Jun. Papakita ko lang po sa inyo yung ating kinalbong ubas. Ayan. Pabungahin na po natin yan. Ngayon natin kinalbo. Ayan. Susunod po niyan bulaklak na at bunga. Yan po ang ubas. Pagkadahon sabay na yung bulaklak. Mga after 1 week may bunga na yan. Yan po yung ating saging. Ayan. Yung ating patola, ayun. Napainom ko na lang po para meron tayong buto, pantanim. Yan po. Ito yung ating decomposting worm beam. Mag-alaga po tayo ng bulate. So, kailangan ma-decompose muna natin to. Kapag compost na siya, lalagyan na natin ng bulate. Kailangan matubungan muna siya, parang lupa na siya. Diyan manginginain yung ating mga bulate, yung ating African Night Cruel. Ayan po. Lahat yan gagawin nating worm farm. Alagaan ng bulate. Yung mga box na yan, alisin ko yung mga gabi, yung mga tanim na yan, yung saging na to, alisin ko, bababa ko. Nilipat natin doon, hindi po masasayang yan. At yung katawan naman yan, yung iba, kasi sobra na, maglipat natin bawat isang puno lang doon sa baba. Isang puno na ito po yung lakatan na malalaki, tulad dilaw. Ito naman ay latundan. At yung iba ay saba, no? Doon sa kabila, sa baba, meron tayong saba ron. Kaya hindi po masasayang to. Gawin natin itong worm beam o alagaan ng bulate. Pakita ko po sa inyo yung ating garden sa rooftop, 4th floor. Kasi yan po, yun po ay 3rd floor rooftop. Ito po yung ating 4th floor. Kaya po tayong internate dyan. Ayan. Ito po ang pinaka 4th floor natin. Meron tayong kasaba galing sa Bohol. Meron tayong vermicomposting. May mga bulate rin po dyan natin yung alagaan. Yan, hinginain. Dito naman yung kanyang katas, yung vermicompost na kinuha natin. Vermijuice, ayan. Ating pandilig, pang-spray sa ating halaman. Napakabisa po niyan. Yung ating sayote na tatanim din po tayo ng sayote. Pinapatahon na natin. At ililipat natin yan dito sa tower pot. At lalagyan natin dito ng balag para dito natin sa maganda po yung marami po mamungang ating sayote. Galing lang po yan sa palengke, hiningi natin habang nangunguha tayo ng mga tira-tirang gulay nila. Natapon lang po nila yan. So, dinagay ko dyan, pinapatubo natin para maitanim natin. Sana mapabunga natin ng marami. Ito yung ating mga bagong pula. Yung mga buto niyan galing din po doon sa mga hiningi nating gulay. Pinatubo ko, meron tayong sili. Ayan. Kamatis, malalaking kamatis po yan. Ang dami. Ang dami pa natin pula na dapat ilipat. No? Yan o. Hindi pa tayo tapos. Yan. No? Yung iba, nalipat na natin. So, dadami ang ating kamatis. Yan. Ito, namumulaklak na. Oh. Malapit na sa mamunga. Meron tayong sunflower. Wow, ganda. Yan o. Ganda. Meron tayo itong beans. Oh, patani, ayan. Palaya. Hanggang dun. Ito yung ating 4th floor. Gusto muna tayong magtanim ulit. Kasi tag-init na. Wala na mga bagyo-bagyo. Ito, saging na pulang bonsai. Gawin natin bonsai. Diyan na natin pabungahin sa paso. Pulang-pula po ang bunga niyan. At yung atin namang ubas na kinalbo natin, tsaka itong mulberry para pabungahin, ayan. Marami na pong bunga. Yung ating ubas, sabayin po natin kinalbo para mamunga. Ayan po yung ating ubas. Meron na pong bunga. Yan doon. Tuloy-tuloy po habang nagkakadahon yan, magbubunga. Yun po po. Ating yung tataba po ng ating sunflower. Gamit po yung ating vermijuice, yung juice ng worm. At palit-palit po yan sa fermented fruit juice, fermented plant juice. Kaya no, ang lalaki po ng bulaklak.
lalo na itong isa, naging giant. Dahil sa vermicross, ayan, laki. Tapos yung vermijuice niya, yan po, patunay na yung ating organic fertilizer na ginagamit ay mabisa sa ating halaman. Yung ginagawa ko lamang po yung vermicompost. Yan, mga vermicomposting. May mga bulati po dyan. Malalim. Yung pinakakatas niya, ihi, dito po, sinasahod ko po dito. Kaya nakuha po natin yung mga vermijuice niya na yan, dami. Nakalimang galon po tayo, ayan. Yung mga vermijuice. No? Ayun pa. Dami. Sa isang balde po niyan, 2 takal ng sardinas sa isang balding ganito. Tapos yun, pang-spray natin at pandilig. Yan po, kita nyo po ang tataba ng ating halaman. Kahit yung mga bagong punla pa lang, yung ating pinunla, ang tataba, lahat po ay mataba. Mabisa po yung ating organic fertilizer. Ayan. Yung ating garden soil na dinidecompose, yung po ang ating ginagamit sa ating mga halaman. So, ayun pa po, may mag-garden pa tayo doon sa second floor. Yan, second floor rooftop po yan. Ito po ay third floor. Ito naman ang fourth floor, para pong accordion yung ating bahay. Meron din tayong halaman doon sa ground floor. Ito naman yung rooftop ng CR. Bakante po, ay tinaniman ko na rin po. Wala po tayong sinasayang na places o lugar. Basta bakante, tatambakan po natin at tataniman. Yan. Ubas dito, 6 na buwan pa lang, hindi ko pa pinapabunga ng buwan, ha. Yan. Oh. Bunga na, pinayaan ko lang. Pero kakalboy ko yun after December pa, para 1 taon na siya. Pag kinabo ko yan, dadami po ang bunga niya, malalaki. So bata pa po siya, hindi ko muna kinakalbo. Ang ating mga gabi rito, taba, malaya. Pakbit. Nagsisimula na po siyang mamunga. Punta naman tayo doon sa ating mga sa pang garden, second floor rooftop. Ang tataba po ng ating lupa. Yan pong lupa na yan ay mga garden soil na dinicompose natin. Yan, kaya ang tataba po ng lupa, pag mataba ang lupa, mataba po ang ating tanim, ang halaman. Ang ating palaya, namumunga na po yan. Isimula na siya mamulaklak at mamunga, ayun. Mga bunga na po yan. Yan po, may mga bunga na yan. Malalaki ang palaya to. Yung kabila, bilog. Ito, malalaki po ito. Meron din po tayo doon sa ground floor. Ayan, may saging din po tayo doon. Ayun. Ayan yung mga patola natin na upo. Ayan, malapit na rin po mamunga yan, mamulaklak. Ayan pala rin tayo doon. Diyan natin lilipat yung mga saging. Paikutan natin ng saging, pupunuin natin yan dyan. Para hindi po masayang yung saging na ating tatanggalin doon sa third floor. Tanggalin po natin kasi ito. Lilipat natin doon. Kunin natin yung mga suyo, ayan. Yan po ang ililipat natin doon sa baba. Kasi itong katawan na to, antay natin mamuha muna yung isa. Kasi kukunin ko po yung katawan, papakain sa bulate. Lahat po yan gagawin nating worm beam o tirahan ng bulate. Magsisip po tayo habang nag-aalaman tayo. Nag-aalaga tayo ng bulate. At para magkaroon tayo ng maraming vermicas at garden loam soil. Pwede natin ipagbili, pati bulate, pwede natin ibenta.
So, yun po ang maganda. Nag-gardening ka na, kumikita ka pa. So, ito, tatapusin na natin to para ma-decompose na. Ay, magtatantad na muna. At ang paggawa po ng decomposting, yan po ay una, mga dayami. Ito yung dayami. Sunod po, ito yung dahon, mga brown na. Magsimula tayo sa brown. Yan po paggawa ng decomposting, paggawa ng garden soil. And then, yun, simula tayo sa dayami, no? Yung dayami, ito yung mga dahon, papel, karton. Kaya po tayo may karton. Nilagay natin doon sa ilalim. Salit-salit po yan. Dayami, dry leaves, papel, karton, green leaves, katulad nito. Kasi pangalawang patong na to, kaya ayan, no? Una, andyan yung dayami. Pangatlong patong, palit-palit lang po yan, layer by layer. Hanggang sa mapuno. So, yan na po. Dayami, dry leaves, karton, papel, na ginagutay, pinunit-punit. Kailangan po natin sa ating organic loam soil kasi pag nagmagang lupa po yan, carbon po yan. Yung mga dahon tuyo naman at ugon o talahib ay nutrients. Mayaman po sa nutrients yan, fiber. Ito naman po mga gulay ay mayaman, lahat po ng vitamina nandito na. At pag ito po yung naging lupa ay napaka yaman po sa mga vitamina kailangan ng ating lupa at halaman. Pag mataba po ang inyong lupa, mataba po ang inyong mga halaman at bibigyan kayo ng maraming bunga at magagandang puno. Matataba yung puno nila, maging prutas man yan, gulay o halaman ng ornamental, no? Wala pong pinakamabisang fertilizer kundi organic. Hindi po ako magamit ng mga synthetic, mga chemical na pataba. Organic po lamang ligtas pong kainin at masarap po. Kaya mapapansin po ninyo sa mga tindahan, sa mga department store, mahal po ang mga organikong gulay at prutas. Kasi safe po yan, natural. Wala pong mga chemical. Lahat po ng aking gulay ay safe. Kasi organic pong ating ginagamit. Pagkatapos po nito, tatabunan natin ito ng lupa uli na dinicompose na rin para madali sa ma-decompose. Tapos nito lupa na, and then didiligan at tatakpan natin ng plastic o sako. After 15 days, haluin, ganyan. O gusto nyo, weekly, haluin para yung acid lumabas. O tatanim po natin to. Papatubuin natin ulit yan. Sayang kasi ito ginagawa kapag may nakukuha akong gulay sa ganito, sa palengke, tinatapon nila, pinapatubo ko. Sana makapagpabunga tayo ng sayote. Kasi ang sayote po, tagnamunga po yan. 1 taon po yan. At ang daming mamunga, lalo na kung mataba yung lupa, organic ang yung ginagamit, matagal po yung mamunga. Magsasawa po kayo sa kuha. Every week may bunga yan, mag-harvest kayo. Sana makapagpabunga tayo. Dito po, first time ko na magtanim dito ng sayote. Sa probinsya po kasi sa Laguna, nagtanim po ako dun talaga, pati mga kamatis, ang dami po. Kaya manawa ka. Iba binenta ko, iba pinamigay ko sa kapitbahay, ganun lang. Maski dito, pag marami akong gulay, isa naman mabulok, amigay mo na. So ngayon, gagawin ko, at talagang ibebenta ko na. Kailangan ko rin kumita. Kahit pa kunti-kunti, di po pa.
Paramihin natin. Ang gagawin natin, bibenta natin, sila pipitas. Kikiluhin lang. Pero mura. Mas mababa sa presyo sa palengke. At ang maganda pa, ma-enjoy pa sila. Sila magpipitas. No? Ganun gagawin natin. Masaya. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Magandang umaga po sa inyo lahat. At kasiyahan nawa tayo ng puong may kapal. Maging matagumpay sana yung ating paghahalaman, pag-aalaga ng bulate. Kasi po, gagawin natin hanap buhay ito ngayon. Sisip tayo dito. Pagbubutihin natin pag-aalaga ng bulate para makabenta tayo ng bulate, makabenta tayo ng worm cast at garden loam soil. Napakamahal po kasi ng bulate. Tanong po ako dyan sa Cartimar, 400, 450 isang kilo. Tapos yung garden soil na may halo pa ng ipa at saka coco peat, ang 10 kilo niya, nagkakahalaga po ng 200 pesos. Eh, hindi naman po puro yun. May coco peat, may ipa. Kunti lang yung baka lupa pa nga lang hinalo nila. So, mas the best po ikaw nagagawa. Kaya ganyan kung ginagawa, ako na po ang gumagawa. Hindi na po ako bibili. Gawin ko na lang, ganun po palagi kung ginagawa. So, hanggang dito na lamang po. Sana po, maiganyo kayong maghalaman. At kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong magtanong. Salamat po. God bless you. Bye-bye.